Okay, eto na po, balitang-balita po to na si sa pangunguna po ni Estelito Mendoza, ay hindi pala Estelito Mendoza. Ano nang ang pangalan nito? Ni Israelito Torion. Israelito Torion po pala. At iba pang mga Duterte, mga kaalyado ni Duterte. A group of lawyers from Mindanao, officials of Davao City, and other supporters of Vice President Sara Duterte petitioned the Supreme Court on Tuesday to stop the Senate from proceeding with her impeachment trial, arguing that it was based on a defective complaint. In a 114-page petition for certiorari and prohibition, 28 individuals led by Israel Torion, Martin Delgra, and Luna Acosta. Yan po, at meron pa pong mga taga Davao City, yung mga anong tawag doon, mga opisyal po ng Davao City ay nagpetisyon po sa Korte Suprema. Ano po yung sinasabi nila na petisyon? Ito po, yung una po, yung hindi po pag-aksyon ng House of Representatives sa naunang petisyon. Kasi ganito po yan, no? Pag may nagpetisyon po, Israelito po, pag may nagpetisyon o naghain po ng impeachment complaint, dapat po yun, ini-entertain na yun, tapos isasalang na po yan sa may Committee on Justice. Pagpapasyahan nila kung ito ba ay nasa form, mayroon po ng tama po yung pagkakasulat ng reklamo. Pag ito po ay tama, pagpapasyahan na po yan ng Committee on Justice o ipapasa na po kay Speaker. Si Speaker po ibibigay yan sa Committee on Justice. Tapos po ipoproseso, ilalatag sa plenary, magbobotohan. Pag naka 1/3, dadali na po sa Senado. Okay. Ang ginawa po nila, hindi po nila inintindi. December pa yun eh. Hindi po nakarating sa Speaker, hindi po isinalang kung saan sa Justice. Yung pala, hindi naman nagwi-withdraw yung mga nagbigay. Kaya yun po yung sinadya, kasi po may rules ang House of Representatives na pag nagsampa na ng kaso, 1 taon na uli bago magsampa uli ng kaso. Para maikutan nila yung rules na yun, hindi nila pinansin yung unang 3 impeachment complaint. Ang inaksyon nila yung ika-4. Kaya pwede, di ba? Kahit hindi tayo abogado, ano nga pala ginawa nyo dun sa unang 3? Bakit hindi nyo inaksyonan? So, pwede pong pagpasyahan nyo ng Supreme Court dahil lumabag sila sa rules nila. Hindi ko sinasabi, siyempre, Supreme Court po ito eh. Di ba? Ikalawa, yun pong ayon dito kala Torion, dapat daw yung impeachment complaint ay may kasama po yun na mga affidavit na yung mga congressman ay talagang nabasa nila impeachment complaint at ito ay naniniwala sila. Yung pinatotohanan ng kanilang affidavit, wala daw kasamang affidavit. Ibig sabihin, pumirma lang sila lahat. So, kinuwenta nila mula nung pinapirmahan yan, imposible daw na mabasa yan ng mga congressman. Kasi, batay po sa gipit na oras, yung 215 congressman, pinagpapalagay na hindi po nila nabasa yung impeachment complaint. So, paano ka pipirma nang hindi mo man lang nabasa? It's up to Congress, ay to Supreme Court, no? Yung pagpapasya po niyan. Pero sa tingin ko, matibay naman. Just in, nag-file din si BP Sara ngayon lang. Ba? O, yan po mga kaalyado ha. At eto naman po, just in.
Ito po, Office of the Vice President. Kasi sinasabi ni Torion na wala pong kinalaman si Vice President sa kanilang wala pong kinalaman, sabi ni Torion, si BP Sara sa kanilang pinail. Pero ngayon po, ito po, pagbukas ko po ngayon, nung nagkamali lang po ako ng bukas sa X, ayan po, ngayon lang po, Vice President Sara Duterte files a petition before the Supreme Court challenging the validity and constitutionality of the fourth impeachment. So iba po to. Iba yung final nila Torion, iba naman po tong final ni Vice President. Ito po, si Vice President na po mismo ang nag-file. So dalawang petition na po sa Supreme Court ang nakasalang para po dito sa pagpapawalang bisa o kino-question yung legalidad ng fourth impeachment. Ayan. Basahin lang natin kasi wala pa pong ganong balita, kapapasok-pasok lang. The Vice President Sara Duterte files a petition before the Supreme Court challenging the validity and constitutionality of the fourth impeachment complaint that was eventually transmitted by the House of Representatives. The petition seeks judicial intervention from SC to uphold due process and raises serious legal and constitutional concerns. BP Sara trusts that SC will exercise its constitutional duty to safeguard democratic principles and uphold the rule of law. Yan po ang sinasaad dito, pero wala pa pong balita dahil mainit-init pa yan. Minutes pa lamang po yan. So dalawa na po ang kumu-question sa validity ng kanilang pinasa. Pero sa makatwid, ang sinasabi po ng mga congressman ay takot na takot daw po yung kampo ni Sara Duterte dahil po sa pagpapail ng mga kino-question po sa Supreme Court. Bakit po nyo naman nasabi? Wala bang karapatan? Kung kayo nga nag-file ng impeachment, gusto niya santanggalin eh. Ang tanong, bawal bang ipagtanggol ni BP Sara ang kanyang sarili laban sa mga maniobra ninyo? Gusto nyo kayo lang ang merong taktika? Kayo lang ang may stick to plan? Utot nyong lahat. Di ba? Hindi po pwede yan. Kinakailangan po yan, resolbahin po ng Supreme Court. Pag na-resolve po yan ng Supreme Court, yan po, kanya-kanya po yan. Kaya nga po sa totoo lang, etong pinasok ng gobyerno na to, bagsak na nga ekonomiya natin, lalo pang babagsak. Wala na eh. Titigil na lahat eh. Bakit titigil? Kanya-kanya yun po yan eh. Battle na po to ito po ay labanan na po ng utak sa utak. No? Hindi na po obra rito yung kapanyarihan ninyo na yes or no lang. Ito po, dinala nyo na, kinorte nyo na, no? Nag-file na kayo, gusto nyo nang tanggalin. Bakit po kayo natatakot kung kinokorte rin kayo? Kung kino-question din po kayo sa korte. Hindi po uubra. Hindi po uubra na kayo lang ang laging nakaatake. Hindi po ubra na hindi po pwedeng ipagtanggol ni BP Sara. Pati ba pagtatanggol ni BP Sara, kayo pa rin masusunod? Hindi po ubra yan. Kaya aabangan po natin niya. Speaking po ng Supreme Court, marami pong nagtatanong dito as usual. Ano na po nangyari sa Vicecam? Meron na pong update ang Supreme Court. Itinakda na po ng Supreme Court ang oral argument. O yan yung sinasabi ko sa inyo. Hindi po automatic yun na ipapakulong po yung mga hindi sumagot. Parang pag hindi ka sumagot, hinahayaan mo lang po yung Supreme Court na bahala na yung Supreme Court magpasya.
Kasi tinatanggal mo na yung karapatan mo na outright na magpasya yung Supreme Court eh. So magkakaroon, nag-desisyon na po yung Supreme Court na magkaroon ng oral argument. Ayan. So haharap po kung sino man po yung nag-abogado, nag-question po sa Supreme Court ng yan po sila Vic Rodriguez tsaka si Congressman Ungab, haharap po sila ron. Tapos po sa kabilang banda naman yung mga magpapaliwanag kung bakit hindi dapat. Nalilito kasi tayo sa pinail na kaso ni Congressman Ungab at saka ni Attorney Vic Rodriguez. Sa kanila po, gusto po nilang ma-declare na unconstitutional yung ating GAA, no? Yung General Appropriations Act ng 2025 o yung batas sa budget ng 2025. Iba naman po yung criminal case na sinampa naman po nila Bebot Alvarez. Yung po criminal na kaso, nakadirect po yan kala Martin Romualdez, kay Kimbo Saldico, etc. Huwag po kayo malilito. So, yung magtatanggol naman po sa kabilang banda, si Vic Rodriguez tsaka si Ungab versus malamang si Executive Secretary Bersamin, sila Chis Escudero, magtatanggol naman po dito si Martin Romualdez, magtatanggol naman ng constitutionality ng GAA natin. So nakatakda na po yan April 1. Okay. So maganda pong panoorin yan. Sana live din. Katulad po ng live ng sana po live din. Katulad nung nilive nila yung oral argument ng paglilipat ng budget ng PhilHealth. Naka-live yun, hindi lang natin na i-live. Pero ito, tinitiyak ko na ila-live po natin. Okay.